Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, di ba kahapon may dumating akong parcel ng plants. Ito yan sila. So ang gagawin natin ay mag-re-repat tayo. Pinagpahinga ko lang sila ngayon ng isang araw para naman hindi sila mabigla dito sa lugar namin. Kaya ayan, pinagpahinga ko lang sila ng isang araw. So, mag-start tayo mag-repat. Bale, itong pot na to, katulad to nung dumating na parcel sa akin kahapon. So, ayan, mag-start na tayo. So, ayan, maglalagay lang ako ng potting mix. Yung potting mix ko naman, more on pamis siya. Kasi dito sa pinaglalagyan ko ng mga succulents, pag nauulan na, nababasa rin sila. Parang rain or shine din kasi medyo naaninag din naman sila ng araw. Ayan. Ayusin lang natin yung table kasi para makita nyo rin kung paano ako mag-repat. Ayan. Medyo maliit lang kasi itong space dito sa akin. Maliit lang yung balcony dito sa taas namin. Ayan. Ayan po yung pamis. Rice hull, meron din siya coco peat, ayan, halo-halo lang yan. So, ilalagay na natin yung succulents natin. Ayan, si variegated Tinkerbell. Meron na ako nito dati. Kaso, naging busy kasi ako, hindi ko sila naalagaan. Kaya, pero ngayon, maalagaan ko sila, double check ko na sila lagi. Ayan, ayusin lang natin yung paglalagay. Bale, itong na-receive natin si Tinkerbell kahapon, wala na talaga siya masyadong ugat. Pero nirepat ko na siya kagad ngayon kasi hindi naman siya maselan dito sa lugar ko. Ayan. Medyo lang, napabayaan ko lang talaga siya nung mga nakaraang taon. Kasi hindi ako nakapag halaman talaga ng ilang buwan. Kaya ayan. So, eto na po si Tinkerbell. Ayan, ayusin lang natin para malagyan lahat ng gilid. Ayan, saktong-sakto lang talaga yung pots na nabili ko dito sa kanila. Diba? Hindi sila masyadong mataas, pero wide naman siya. Kaya, ayan, saktong-sakto talaga. Diba? Ang ganda ni Tinkerbell. Variegated Tinkerbell. So, ayan. Next naman, siguro itong si Koala. Ayan. Lagay lang tayo ng potting mix natin. Ayan. So, ayan. Ayan. Ito si Koala. Ang ganda niya, no? Koala. Ayan. So, ayusin lang natin ulit. So, ayan. Etong mga to, nire-repat ko na sila kagad kasi hindi talaga sila maselan sa lugar ko kasi hindi ko rin alam kung bakit. Pero mabubuhay sila basta alagaan mo lang silang maigi. Minsan nga kahit paliwalain, wag lang naman yung katulad ng ginawa ko na sobrang tagal na hindi sila pinansin. Nagtatampo rin yan sila. Parang tayo lang din yan na matampuhin pag hindi pinapansin. So, ayan. Konting ayos na lang. Ayan. So, ayan.
Ang ganda niya sa bagong pots nila. Okay. So, gaganda pa yan katagalan. Ayan. So, eto, gamitin ko lang yung lumang pots ko kasi hindi siya kasya dun sa nabili ko. Masyado siyang malaki. So, ito okay naman itong pots na to. Wala naman ako. Matagal na itong nakatambay sa aking lagayan. Ayan. Habang naglalagay ako nitong potting mix, nung meron ako ng Ellen dati, iba yung itsura niya nung nabili ko. Kasi, ang pinagbibilhan ko lang talaga dati sa mga garden shop, yung sa may QC, Cubao, sa may Farmers Cubao, doon ako bumibili ng mga succulents. Bultuhan nga ako bumili doon kasi mura doon So, hindi pa ako masyadong dito sa online. Ngayon lang talaga as in, nag-start akong bumili sa online. Bali, yung nabili kong Ellen, hindi ganito yung itsura niya. Medyo payat. Baka siguro, hybrid siya, charis. Pero Ellen lang kasi yung nakalagay kay seller. Pero, baka ganun lang talaga, namayat lang siguro siya nung mga binili ko siya noon. So, ayan. Double check ko lang itong halaman. Kung paano ko siya ipagkakasya. Diba maganda kasi siya pag ganito, lash siya. Kung puputulin ko kasi siya, siguro, tsaka na kapag nasanay na siya dito sa lugar ko. Tsaka, gusto ko kasi yung mga lash. So, sobrang lash. Kasi dati nabili ko, lang yung yung tag 50 pesos, 25 pesos na kukonti-konti lang. Pero, maganda siya kasi ma-check mo naman kung maayos yung succulents na nabibili. Pero dati, hindi ako mahilig mag-air dry. Tanim-tanim lang. So, ngayon lang talaga akong nagsubok ulit na mag-air dry. Tapos, ayan, katulad niyan, nabili ko kay seller, naka-air dry na. So, isang araw ko lang silang pinagpahinga. Pero sila lang. Yung iba kong nabili, siguro sa susunod ko na ire-repat. Kapag may nakitaan na akong ugat or after 1 week siguro. Ganon. Para lang tumagal sila sa akin. Ayan. Diba? Ang ganda ng egg. Sobrang lush. So, ayan. Inaayos ko lang kasi baka may maputol. Though, yung mga nalalaglag na mga dahon, tutubo yan. Lagay mo lang siya dyan sa soil. Hindi katagalan, tutubo sila. Ganun naman yung mga Ellen, Mendoza, yan. Madali silang parami. It takes time lang din talaga para lumago sila ng bonggang-bongga. Tsaka naghahanap ako ng pots, yung hindi siya mataas. Pero wide siya. Para hindi siya sayang sa potting mix, di ba? Ayan. Kasi yung mga ganyang tall pots, parang kasi siya, kung sa akin lang parang pang mga house plant, di ba? Yung mga succulents natin, hindi naman sila agad mabilis tumami yung konti-konti. Hindi katulad sa mga house plant, di ba? Mabilis silang ugatan. So, ayan. Etong sinasabi ko mga leaves, yan, ilalagay ko lang siya dito sa loob. Ikakalat ko lang para mag-blush pa siya ng bonggang-bong.
nilagay ko na. Eto na sila. Ayusin ko lang. So, eto na ang ating bagong repot. Ayan, ang ganda nila, diba? Ayan. Grabe, nakakasosyal na silang tingnan. So, sobrang ganda nila. So, ayan, dyan ko sila nilagay. Nilagay ko na kagad. Ayan, ito yung isa. Ayan. So, dumidilim na. Kaya, that's all for today. Thank you for watching. Hanggang sa susunod muli. Bye-bye!